Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan sinalubong siya ng mga taga-suporta at mga nagpo-protestang kritiko. Bago niyan ay formal muna siyang i-turn over sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong gera kontra droga. Inabutan naman siya ng mga damit panlamig at iba pang gamit ng ating embahada. At nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang mga sandali matapos makalapag ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rotterdam Airport 11:54 p.m. kagabi, oras sa Pilipinas. Dito pa lang, sinimulan na ang proseso para sa pag-turn over sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Nagsagawa rin ng inisyal na medical check-up kay Duterte. Pagkababa ni Duterte sa eroplano, na-turn over na siya sa kustudiya ng ICC mula sa Rotterdam Airport sa The Netherlands. Agad na dinala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan siya ididetene. Ang kanyang pagdating, inabangan ng ilang mga taga-suporta. May mga nag-abang ding mga protester kontra Duterte. Ayon sa Philippine Embassy sa The Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan daw ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Mejaldea bilang legal counsel ni Duterte. Sinabihan na rin ng embassy officials ang mga opisyal ng ICC at Netherlands Ministry of Foreign Affairs tungkol sa medical at physical conditions ni Duterte para matutukan. Ipinagbigay alam na rin daw ito sa ICC medical doctor. Lilitisin si Duterte ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong gera kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Sa mga susunod na araw, inaasahang haharap si Duterte sa ICC. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.